asawa at matatandang biyanan. Ipinaalam na ng Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv ang pangyayari sa naulilang pamilya at kasalukuyan ng nagbibigay ng kinakailangang tulong kabilang ang mga pagsasaayos para sa pagpapauwi ng kanyang mga labi. Sinabi ng DFA na humihiling ng privacy ang pamilya upang makapagluksa ng payapa. Isang overseas Filipino worker din ang napatay sa Israel noong nakaraang buwan sa pagsisimula ng himala na sumiklab dahil sa mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Iran. At gaya ng inaasahan, bumilis pa sa 4.1% ang inflation rate sa bansa nitong Marso. Mas mataas ito kaysa sa 2.4% na naitala noong Pebrero at 2% noong Enero. Lumagpas din ito sa 2 to 4% target range ng economic managers at sa 3.1 hanggang 3.9% forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito na ang pinakamataas na inflation print simula July 2024. Nangyari ito sa gitna ng ilang linggong malakihang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa gitna ng sigalot sa gitnang silangan. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Marso 2026 kumpara noong Pebrero ay ang pagtaas ng presyo ng transport na may 9.9% inflation rate mula sa pagbaba ng presyo noong Pebrero 2026. Ito ay may 54.8% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang nagambag sa mas mataas na antas ng inflation para sa transport nitong Marso 2026 ay ang pagtaas ng presyo mula sa pagbaba ng presyo noong Pebrero ng mga sumusunod na produkto. Gasolina na may 27.3% inflation rate at diesel na may 59.5% inflation rate. Ang pangalawang dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Marso 2026 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 3.0% inflation rate. Magsisimula na bukas, April 8, ang pamimigay ng cash relief ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga tricycle drivers sa labas ng Metro Manila. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, mahigit 328,000 na drivers ang makatatanggap ng tig 5,000 pesos para matulungan silang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis na dulot ng sigalot sa Middle East. Samantala, magsasagawa rin ang DSWD ng special payout sa susunod na linggo para sa mga drivers sa Metro Manila at kalapit na probinsya na hindi nakakuha ng ayuda dahil ng lihan. Meron na po tayo mga designated payout sites sa iba't ibang rehiyon. Yung pong pinakamaraming bilang ng mga tricycle drivers ay dito po matatagpuan sa mga major cities. Pangalawa, ito po yung mga areas na meron na po tayong mga listahan ng mga tricycle drivers. The rest kasi ay isinusumbit pa. Nasa mahigit 1.6 billion pesos po yung kakailanganin natin na pondo o yung inilaan natin para po sa mga tricycle drivers outside Metro Manila. Mangyari po bisitahin ang official Facebook page ng DSWD. Makikita niyo po doon, nakapublish na po lahat ng ating mga payout venue. Sa ibang balita, pinaghahanda na ng Office of the Ombudsman ang plunder case laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Francis Escudero. Kaugnay ito sa mga issue ng anomalya sa national budget na konektado rin umano sa flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, target nilang maisampa ang kaso sa Mayo, kung saan madadawit din aniya ang iba pang miyembro ng Kamara at Senado, pati ilang opisyal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Dagdag pa niya, posibleng umabot pang investigasyon sa panahon ni dating Speaker Lord Alan Velasco. Nauna nang itinanggi ni Romualdez at Escudero ang mga alegasyong sangkot sila sa mga questionableng budget insertions. We're just tying up many things that have to be there for us to make a case out of it. Pero the Senate President, the former Senate President and the former Speaker will be subjected to a case of plunder very soon. There was a conspiracy to commit plunder. I think you can put everything together. Kayo mismo, you can put it together.
Samantala, sinabi ng kampo ni Romualdez na iginagalang nila ang proseso at tiniyak na makikipagtulungan sila sakaling mag-umpisa na ang formal na pagdinig. Giit pa ng abogado ni Romualdez, hanggang sa ngayon ay wala umanong ebidensyang direktang nag-uugnay sa dating speaker sa anumang ghost at substandard na flood control projects. Tiwala rin aniya sila due process, hindi sa politika at spekulasyon. Nilinaw ni House Secretary General Chelo ang paalalhanan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kaugnay sa umano'y hindi pagtugon sa hiling ng kanilang tanggapan na isumite ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng ilang mambabatas at empleyado ng Kamara. Ayon kay Garafil, tinatanggap at pinoproseso nilang mga komunikasyon ayon sa umiiral na mga patakaran. Dagdag pa niya, tuwing Martes at Miyerkules lamang ang on-site work sa Kamara bilang bahagi ng energy saving measures. Tiniyak din ni Garafil na tutugunan nila ang lahat ng opisyal na komunikasyon alinsunod sa mga umiiral na alituntunin. Local government na bawal na ang pag-inom ng alak sa kalsada. Narito ang selfie balita. Higit 8 po ang nahuli at natiketa ng QCPD sa isinagawang Oplan Galugad nitong Lunes ng gabi April 6 sa Quezon City. Sa Barangay Gunod, Novaliches, 25 ang natiketan kabilang ang 19 na minor de edad. Habang nasa 54 naman ang natiketan sa Barangay Apollo de Samson at Barangay Manresa ng Laloma Police Station. 8 lalaki naman ang nahuli sa Cubao Station dahil walang suot na pang-itaas sa publiko. Nahuli po ako uminom mag-isa. Kaso po, nung naginom po ako, pakita po ako. Kaso nasaktuhan po ako. Hindi ko po alam po, kasama ako, naglakad po ako sa baba po. Hindi ko alam, bakit pala sila po. Sinabihan ko pala paggabi na, uuwi na kayo sa bahay. Sabi ko sa kanila. Ayaw makinig matigas yung mga ulo. Direktiba po ng ating mahal na SILG na intensify yung police visibility sa mga eskwelahan, sa mga churches, sa public places. Ito pong Oplan Galugad ay nagagawa na natin before, but mas maraming personnel ang nilagay natin. Sa katunayan, ngayon po ay lahat ng station ay nagkakandak ng checkpoint operation, giving priority doon sa mga ordinances, no? City ordinances. Ipinaalala ng QCPD na ang mga multa sa ilalim ng mga ordinansa ng lungsod ay nagkakahalaga ng 5,000 piso para sa pag-inom sa publiko, 2,000 piso para sa curfew na 10 p.m. hanggang 5 a.m. at tig 1,000 piso para sa hindi pagsuot ng pang-itaas na damit at paggamit ng karaoke o pagdudulot ng ingay sa gabi. Mula dito sa Quezon City, Bea Quadra, ABS-CBN News. Hello. This is the Philippines. We are ANC. Mga kasabay, mga nakapanaw